there's one thing we need to understand in Soon Adunay sa kabutang kinahanglan nato masabtan igsoon. about soul wounds. Because when we're wounded in the soul, many times it manifests into sickness in the body. Natungod kay kasagaran pag natay samad sa tuang kalag, no, magmanifestar sa isip nga balatian sa tuang lawas. And the Lord wants to heal the sickness in our soul, and then what will happen is we'll get healing in our bodies. Unya gusto sa diha nga pag makadawat ta og kaayuhan sa tuang kalag, sa tuang kasing-kasing igsoon, maayo pod ang atoang mga balatian. So when we're talking about healing, learning how to receive healing, learning how to give healing, it's healing of the whole man. It's not just body, it's mind, body, soul, and spirit. Amen. So sa diha nga maghiskot ganit ta og kaayuhan, dili lang sa kaayuhan sa pisikal nga panglawas, kundi sa kinatibukan nga pagkatawo sa katawo, panghunahuna kalag ug espiritu. So I want you to remember that because the Lord wants to heal the wounds in our soul. So gusto nako nga hinumdumanan nimo tungod kay gusto sa Ginoo nga ayuhon bisan pa man ang mga samad sa ato ang kalag. He's more than willing. No, labaw pa siya sa masinugtanon, gusto gyud kaayo niya. But in so on, we have to learn how to cooperate with Him by faith. Apan kinahanglan nga makaton ta unsaon nga makigtinabangay ni Holy Spirit pinaagi sa atong pagtuo. And the first thing He wanted to do today was take care of rejection, because no matter how many times we tell you God loves you, when you have rejection, you say, no, not me. No. I'm not worthy. Diba tungod kay nga naman, tungod kay daghang panahon nga sigitang ingnon nga unsa ka kabililhon, unsa ka importante, pero mudagan ta dayon mayon din ta sa tugaguling nga dili makuangayan ana nga klase nga gugma. But many were set free from that today. Apan daghan nato ang nahimong gawas nung gikan niana. Hallelujah. Yes. Thank you Jesus. And I want to warn you. O gusto ta ka pasidanan. The enemy will come to you and try to convince you that you didn't receive anything today. Ang yawa mo sulay ginasag pagpamakak no sa atoa nga moingon siya sa atoa nga tinuod gyud di ay wala man kay nadawat nga kagawasan karong adlaw. And when he comes to you and tells you you didn't receive anything today, what do you do? No, How do you react to him? So sa diha nga muduol ang yawa, mumisita siya og mamakak nga unsay imong buhaton, unsay imong reaction sa yawa? How do you react to him? Unsay imong buhaton? Do you invite him in for dinner? Imo ba siyang tugutan? Imo siyang papanihaponon sa inyo ang yawa? No. Dili. You tell him, go to hell. Oh, amen. No, ingno nimo ang yawa nga balik sa imo ang impyerno, balik sa So imong can't balay. you tell the devil, go to hell Oh, okay ra nga moingon ka sa yawa nga go to hell. and stay there. No, ingno nimo ang yawa ba nga adto dito sa imong impyerno, dito ra You're not pagpuyo. welcome in here. Dili You're na- not welcome in here. You're not welcome in here. Amen. You're not welcome in my home. Amen, amen. No, imong ingnon ang yawa, wala kay luna, dili ka welcome ani akong balay sa akong panghuna-una sa akong kasing-kasing. So now, Igsoon, is my time to practice Cebuano on you. Hallelujah. Amen. So karon niya panahon nga mag-practice na pud sa og Bisaya sa tuwa. Because I'm here to make you laugh. Nung kay na daw sa dire para pakataon ta. Okay. Hallelujah. Okay. We're going to talk about how to appropriate or receive our healing that has already been given to us freely. Amen. So atong iskutan karon unsaon nato pag dawat no kung unsa ang gihatag na nga gawas nun libre nga gihatag sa tuwa nga kaayuhan. Nahuman na siya hatag. Today was a good example. No tungod kay karong adlaw mao ang pinaka maayo nga ehemplo. Igsoon, Huh? do not hide. Ayaw mong tago. Do not hide your nawang. Ayaw ninyong itago ang inyong mga nawong. Don't hide your ilong. Ayaw itago ang inyong ilong. Don't hide the one nipon you have. Don't hide it. If it's only one, it's okay. Don't hide it. Bisan daw usa na lang nabilin nga tango sa imo ang baba. Igsoon, usa na lang imong ngipon, ayaw daw itago. Ibalandra. Antik ba na? You have beautiful smile. No? Nindot kayo mukha mong ngisi. Antik ng inisihan. Okay na? Praise the Lord. Let's learn how to get more healing. Hallelujah. Hallelujah. Karon atong
hisgutan kon unsaon ang pagdawat sa atong kaayohan na nahuman ng gihatag kanato nga Libre. libre. Amen. Ang pinakaunang ang sama sa atong pagdawat sa kaluwasan o sa atong pagkatawo, pag-usap. Amen. Kinihanglan na masayod kita sa iyang kabubuton, sumala lamang sa iyang pulong. Amen. Ang pagtoo wala na lain pagawas sa pagtoo na buhaton sa Ginoo ang iyang kabut-buton. Amen. Dili kini lisod kon may pagtoo kita Amen. na buhaton sa Ginoo ang iyang kabut-buton. Dili Amen. mahika ang pagtoo. Usa lamang kini na simpleng pagtoo kon unsa ang giingon sa iyang pulong Amen. na mao ang iyang sulat sa iyang gugma alang kanato. Amen. Ang pagtoo usa ka pagpili na motoo kita kaniya. Atong seryosyohon ang atong pagdawat. Niya ug sa iyang giingon sumala sa iyang pulong tungod kay dili man siya tawo na mamakak. Amen. Ang pulong sa Ginoo epektibo na magapamuhat kaniya na motoo. Amen. Thessalonica 2:13, ang iyang pulong dili mapakyas ug mapildi tungod kay ang gugma dili man mapildi. Amen. 1 Corinto 13:8. Amen. Okay. So we're going to learn some keys on how to receive healing today. So karong adlaw makatunta og mga pipila ka mga mahinungdanon nga butang unsaon pagdawat og kaayuhan karong adlaw. So the first step is you should be born again. Unang ang syempre importante nga kinahanglan born again ka, natawo pag-usab. You should understand what it means to be born again. Kinahanglan ga karon nakasabot na taon sa dibot pasabot kung ma-born again ta. Because Jesus himself said, Tungod kay si Jesus mismo nag-ingon you must be born again to enter the kingdom of God. nga kinahanglan ka matawo pag-usab aron nga makasulod ka sa gingharian sa Dios. And the Bible says the kingdom of God, we're not talking about heaven, we're talking about the kingdom of God in the earth, the kingdom of God living inside of you. Amen. Unya ang gingharian sa Dios nga giingon diha sa Biblia wala nagpasabot og langit. Apan ang gingharian sa Ginoo nga naa diri sa kalibutan nagpuyo sulod sa atoa. But Jesus said, if you're not born again, you can't enter the kingdom of God. Apan si Jesus nagingon nga kung wala ta natawo pag-usab or wala pa ta natawo pag-usab, dili ta or dili pa ta makasulod sa gingharian sa How many Ginoo. want to enter the kingdom of God in all its benefits? No kinsa man nato diri ang gusto nga mosulod sa gingharian sa Ginoo kauban ang tanan nga benepisyo niini. Hallelujah. I guess the rest of you don't want to enter in because Siguro. you didn't respond. Ang uban tingali, ang uban dili mo ganahan nga mosulod. So let's ask him again. Maybe if we ask him in Cebuano, they'll respond this time. Sige. So kinsa man nato diri ganahan nga mosulod sa gingharian sa Ginoo, madawat ang tanang benepisyo. Hallelujah. Yeah. So you must Amen. be born again, igsoon. Yung sa kinahanglan nga natawo na ta pag-usab or matawo pag-usab. If you're not sure you're born again, So kung go talk to your pastora. kung wala pa ta nasayod, kung luwas na bagaha ko or natawo na ba ko pag-usab, muduol ta ni pastora. She will help you understand. Kay tabangan ta niya masabtan nato ni. Okay? So we must know His will. Dapat kabaluta unsay kabubuton sa Ginoo. His word is His will. Ang pulong sa Ginoo mao ang kabubuton sa Dios. So faith is nothing more than expecting God to do what He said He would do in His will. Amen. Ang pagtuo igsoon simple ra. Mutuo ka nga kung unsang iyang giingon sa pulong nga iyang buhaton gyud na niya, surbol. Expect. No, magdahom gyud ka. Faith expects to receive. Mutuo ka, nagtuo ka pa, nagdahom gyud ka. No, nag-expect gyud ka nga naa kay madawat. There's no point in praying and then not expecting. Di ba? Kay walay pulos kung
Nag-ampo ta unya dili ta mo tuo nga makadawat ta sa atong ipangayo. James said if you pray and don't expect or you doubt, you won't get anything. Si Santiago bitaw nagtudlo nato nga kun dili daw ta mo tuo unya nag-ampo ta dili gyud ta kadawat. But there's no reason to doubt because it's a promise. Amen. Apan walay rason nga duha-duhaan nato kini tungod kay saad man siya. So, doubt. Busa, duha-duhai ang pagduha-duha. When doubt comes into your mind, you say, I doubt you doubt. Diba? Kung adunay mga pagduha-duha nga moabot sa iyong panghuna-hunaan, nagduha-duha gyud ko kung magduha-duha ba ko. I doubt you doubt. Get out. Diba? Imo sang palayason, nagduha-duha jud ko nimo duha-duha. Layas. Go back to hell, doubt. Diba? Palayason nimo, patuon nimo sa impyerno ng pagduha-duha. Hallelujah. All right. So, faith is not something that's magical. It's simply believing what is said in His Word. Amen. Ang pagtuo dili usa ka mahika apan pagtuo sa kung unsa iyang giingon sa iyang pulong. So, faith is a choice. Tungod kay ang pagtuo usa ka pagpili. It's just a choice. No, pilion lang sa nimo. I don't have to experience something to believe it. Dili na ako kinahanglan nga masinati daan ay ha ko motuo or para makatuo ko. We can read the Word and say, I believe, even if we've not experienced it. Amen. No inigbasa nato sa Bible igsuon, pwede ta mo ingon nga Lord, nagtuo ko ani bisan pag wala pa nako ni nasinati. If we have to wait to experience it, it's not faith. Tungod kay kung nagulat ta kung kanusa nato siya masinati, di na siya pagtuo. Because faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Amen. Tungod kay ang pagtuo mao ang ang unod sa kung unsay atong gilauman sa mga butang nga wala pa nato makita. We receive igsoon because we believe. Mukadawat ta tungod kay nagtuo kita. We receive because we apply the Word of God in faith. Makadawat ta, umudawat ta tungod kay atong gabiton aplikar nato ang pulong sa Ginoo diha sa atong pagtuo. Diba? Amen. So faith is a choice. So pagpili gyud ang pagtuo. To take Him at His word. Nga ato siyang seryosoon sa He's iyang not a pulong. man that He should lie. Nga atong tuuhan ang Ginoo dili siya Okay. tawo nga makapamakak. So, I want somebody to read 1 Thessalonians 2:13. To Si- read it out loud. Okay, paliho gani ko basa kusga unang 1 Tesalonika Thessalonians 2:13. Kisay mo basa? 2:3. 3:13. 2:13, excuse me. 2:13. Og gipasalamatan usab namo kanunay ang Dios kay sa dihang giwali na namo kaninyo ang iyang mensahe. Namati kamo og gidawat ninyo kini dili ingon nga iya sa tawo kundi iya gayod sa Dios kay Amen. ang Dios naglihok diha kaninyong mga magtotoo. Amen. Hallelujah. Okay, I have trouble with Cebuano too. Pareha daw mo dyan nga naglisod og Cebuano. Okay, so where does the Word of God effectively work? So asa man nga makapamuhat nga epektibo ang pulong sa Ginoo. Where does it, you just heard the scripture. Asa man. Where does it effectively So malaan nga bersikulo. Amen. When we believe, you. when we receive it, It effectively works in you. no? Epektibo kini nga magapamuhat diha kanimo. If you apply it in faith, it will work in you. Sabot pa sabot kung imong gamiton ang pulong, tuuhan ang pulong, mamuhat gyud ang pulong sa imong mahimo gyud siyang kasinatian. If you don't apply it, it won't work for you. Pero kung dili nimo gamiton, dili nimo barugan, dili nimo tuuhan, di gyud na nimo makita. The blood of Jesus already saved the whole world. Ang dugo ni Jesus na humana sa Already. pagluwas sa tibuok kalibutan. But those who don't believe it, they can't receive it, they're not saved. So katong mga dili mo tuo nga giluwas na sila sa Ginoo, di gyud sila maluwas. It's the same with healing. Pareha po siya sa The kayuhan. same with every promise of the Lord. Pareha siya sa tanang mga saad sa Ginoo. You have to apply faith. Kinahanglan nimo gamiton ang imong pagtuo. Because without faith, it's impossible to please the Lord. Tungod kay kung wala ang pagtuo, imposible nga mapahimuot ang Ginoo. So it's up to you to apply it. So naa na nimo nga gamiton ang pulong. Barugan, tuuhan. Anybody here, you can't apply it? Kinsa man nato diri nga dili nato na maaplikar ang pulong. Anybody here, you're incapable of applying the Word of God? Naa diri nga dili nimo kaya gamiton ang pulong. So Para you maka- all agree that you're able to apply the Word of God. So kita tanan muuyon nga mabuhat nato ang pagtuo sa pulong sa Ginoo. Amen.
Thank you. Thank you. I appreciate that. Now you're held accountable before the Lord for your confession of faith. Tungod kay ni kumpisal kasi mo pagtuo, na kay tulubagon sa Ginoo. Okay, sunod. Kaduha, Don't you just love the Word of God? di ba mo ganahan sa pulong sa Ginoo? Hallelujah. Okay, second step. Kaduha nga ang Ang ikaduha na ang moo na hibalo yes. na matarong ka atubangan sa Ginoo. Amen. Daghan kaayong mga tawo ang kanunay na mo ato sa simbahan na wala gayud tinuoray na natawo pag-usab apan nagbuhat lamang sa forma sa pakamatarong sumala sa ilang maayong binuhaton or binuhatan ug dili sa tinuod na pagtuo sa sakripisyo Yes. ni Jesus Cristo sa krus na maoy nagbayad sa tanang silot sa ilang mga kasalanan. Amen. Wedding. No. We're gonna have a wedding pretty soon. Praise the Lord next month. Uno. Ulo. Oy. Okay. So, ang tanang mga panalingin samala sa atong pagkatubos kay kondisyonol. Amen. Kung ang unang kondisyon mao na kinihanglan kitang mahibalo sa atong kasing-kasing kung natawo na ba kita pag-usab samala sa pulong sa Ginoo na nagtudlo kanato unsaon na mahimong matawo pag-usab. Amen. Appeal sa pagkatawo, pag-usab mo ang paghinusol. Amen. Gikan sa tanan tang mga kasalanan ug pagtugot sa balaang espiritu na mopuli sa pagdumala sa atong kinibuhi sa tubuok natong kinibuhi. Amen. Gipalit na kita sa kantidad ug ang atong kinibuhi dili nakita ang tagiya ni ini. Amen. Ang atong kinibuhi gipanag iyahan na ni Kristo ug wala nay lain pa. Amen. 1 Corinthians 6:20, 7:23. Hangtod na ang tawo andam ng mo atubang ug mosunod sa Ginoo, wala pa gayud sila diha sa pagtuo. Kon akong tipigan ang mga kasalanan sa akong kasing-kasing, dili ako paminawon sa akong Ginoo. Amen. Adunay sayop sa usa ka tawo na nanggandoy lamang sa panalangin ug dili sa nagpanalangin. Amen. Naninguha sa iyang kaluoy apan wala maningguha kang Hesus Kristo mismo. Amen. Daghan ang ganahan lamang sa kamot sa Ginoo apan dili sa iyang panagway. Amen. Naningguha sa tanang mga panalingin sa Ginoo apan nagdumili sa responsibilidad na itugyan ang ilang mga kinibuhi nato kaniya. Amen. Okay. So the second step is to know that you're right with God. Amen. So ikaduhang ang para madawat nato ang kayuhan sa Ginoo, mao nga makasigurado ta, masayod ta sa tong kasing-kasing nga matarong nako atubangan sa Ginoo. This is one of the biggest hindrances to receiving healing or any promise of God because we do not think that we're right with God. No, sa kini sa daghang mga babag nganong dili nato madawat ang kaayuhan gikan sa Ginoo tungod kay gatuo gihapon ta nga dili gihapon ta matarong atubangan sa Ginoo. If you're practicing sin, so ibutang ta lang nga nagapakasala gyud ka.
Okay, there's a difference between practicing sin and failing and sinning. Mm. Okay, there's a difference because we all fall short. We all sin. Adunay kalainan igsuon kung tinuyuan gyud nato ang pagpakasala. Kabalutang sayop, ginabuhat gyud gihapon nato kaysa sa mapakyas, masayop. So if you're practicing sin Busa kung gabuhat gihapon ta og sala, and you don't feel guilt and shame in your heart, unya wala tay mga uwaw, baga tagnawong sa tong mga kasing-kasing. you're probably not right with the Lord. Posible gyud pod nga dili gyud pud ka matarong atubangan sa Ginoo. But when you sin, Pero kung makasala man ganita, you feel bad, unya mabati nato When nga you repent, daotan to, mo nang kinahanglan ko maginulsol. you're right with the Lord. Matarong ka atubangan sa Ginoo. You understand? Nasabtan? So you have to know that you're right with God. Mao nga kinahanglan nga makabalo ka. Matarong na bako atubangan sa Why Ginoo. the Lord wants to deal with that rejection. Mao ang rason ngano nga gusto sa Ginoo ganiha nga iya atong ayuhon tong atong pagkasinalikway. Because when you deal with rejection, you constantly believe you're not right with God, you're not good enough. No, tungod kay kung naabi taw tay pagkasinalikway sa tong kasing-kasing, magsige ta guna-huna nga kulang pa ang akong pagpaningkamot. Dili pa gyud ko igo atubangan sa Ginoo. In one way, you're right. Sa usa ka You're parte ana, You're not good enough. sakto ka igsuon nga kung ikaw lang dili gyud mo kaya. But Jesus' blood made you good enough. Apan, tungod kang Hesukristo nga gipahid sa imo matarong na ka, igo na ka tubangan sa Ginoo, dalaygon ng Dios. Righteousness is not your righteousness. It was given to you as a gift from the Lord. So you're Hallelujah. righteous. No, di ba? Ang atong pagkamatarong, anong matarong ko atubangan sa Ginoo tungod kay regalo ni gasa nga akong gidawat gikan sa kamatayon ni Jesus. Hallelujah. So when you know you're right, then you know you're able to receive the promises of God freely. Amen. No? So kung sigurado ta, makabalo ta sa tong kasing-kasing nga matarong man ko sa Ginoo atubangan sa iya, mo nang naakoy katungod nga modawat sa mga saad sa Ginoo. Amen? Amen? Okay. Christ already paid for our sins. So gibarya na ni Kristo ang atong sala. But all of our redemptive blessings are conditional. Apan ang tanang mga panalangin nga gisaad ni Kristo sa diha nga madawat nato tungod sa iya ang kamatayon sa krus, kondisyonal ni. If you're not born again, you don't qualify for the promises of God. Diba? Naay kondisyon, kinahanglan nga born again ka para madawat nimo ang mga saad ni Kristo. But anybody who by faith accepts the sacrifice on the cross of Jesus Christ, paid the penalty for their sins, they then qualify No? for all the promises of God. Subot pa sa butigsoon, kung nagtuo ka nga si Kristo namatay sa krus ug ang iyang dugo maoy gigamit alang sa pagbayad sa tanang silot sa atong pagkamakasasala, kwalipikado ka, angayan ka, pwede ka nga makadawat sa saad sa Ginoo. And the Word of God clearly teaches us how to be born again. Unya ang pulong sa Ginoo klaro nga nagtudlo ka nato unsaon nato nga mahimutang matawo pag-usab. And that involves repentance from all former sin. No, apil na niyan ang pagkatawo pag-usab, apil ang paghinulsol, pagbiya sa tanan natong mga sala sa kaniadto. And you are allowing the Holy Spirit to take control of your life. Unya, human sa tong pagbiya sa tong mga karaang sala, atong tugutan si Holy Spirit nga maoy mahimo nga tag-iya o magkontrol sa ato ang kinabuhi. The Bible says that your life is not your own, you were bought with a price. Amen. Ang Biblia, klaro nga nagtudlo sa tuwa igsoon, nga sa diha nga kita iya na ni Kristo, dili na kita ang magbuot sa tong kagulingon, gipanag-iyahan na ta ni Kristo, kay gibaryan ta og kantidad. When you accept Jesus Christ as your Lord and Savior, you give up your right to make your own decisions. Buot pa sa butigsoon, sa diha nga gidawat nimo si Jesus nga manluluwas og Dios, wala na kay katungod nga magbuot sa imong kaugalingong desisyon sa imong kinabuhi. You give Him the right to make your decisions for you. Meaning, ang katungod, tanang katungod, nga mo desisyon para sa imo ang kinabuhi, wa kay labot. Si Kristo na'y magbuot. Sakto? Tinuod dili. Okay. So, if anyone regards iniquity in their heart, the Lord will not hear them. Kung si bisan kinsa, kung ako ang tipigan ang akong sala, diha sa akong kasing-kasing, dili ako paminawon sa Ginoo. So regarding iniquity in heart is those who practice sin or they have hidden sin or unconfessed sin. No, ang pagtipig og kasalanan sa kasing-kasing igsoon mao kini ang pagbuhat o pagpabilin sa pagpakasala
adunay sala nga wala mahinulsulan, sala nga wala biyae o wala gikumpisal gipangayuan og pasaylo sa Ginoo. And this can keep you from receiving the promises of God So kini until we repent. kini nga mga sala maoy mo pugong nato nga modawat, makadawat ta sa mga saad sa Ginoo hangtod nga maghinulsol ta. Repentance is more than saying, I'm sorry. Tungod igsuon ang paghinulsol or ang pagpangayo og pasaylo, ang pagbiya sa sala, dili lang kutob nga mangayo ka og sorry. In our culture here, we believe that if we tell somebody we're sorry, that means we can do it again. Tungod kay nga naman, diri sa tong kultura, diri sa Pilipinas, naanad ta nga kung mag-sorry na gani ka, pwede na nako to balikon kay gipasaylo naman ko niya. Okay ra tingali Tell niya. people we're sorry, but then we continue to do the same thing again and again. Di ba? You're not really sorry then. No, kay kung nangayo kag sorry, dayon nagsige kag balik-balik sa imong gipangayuan og sorry, may sakit ka. Wala ka tinuod nga naghinulsol. Kasabot. Oh. Understand? So, it's not saying you're sorry. That's not repentance. So ang pangayo igo lang nga moingon kag sorry or mangayo kag pasaylo, dili na tinuod nga paghinulsol. Kulang. Repentance is built into Psalm 51. That's why I want you to pray it over yourself every day. No nga naman kay ang paghinulsol igsoon kadtong gihulagway sa Salmo 51 mo nang rason ni Daddy ngano nga gusto niya nga kada adlaw nato From your tun-an. heart. Atong iampo gikan sa tong kasing-kasing. Don't honor God just with your lips, but with your heart. Dili nato nga tahuro ng Ginoo igsoon pinagi lang sa itong mga baba apan gikan gyud sa kasing-kasing. Okay. So until a person squarely faces and settles the question of obedience to God, they are not on believing ground. So hangtod nga ang tawo igsoon makasigurado na gyud siya sa iyang kaugalingon nga surbol na gyud ko nga ako ang naging buhian nga ako ang katungod sa akong kaugalingon, wala pa gyud na siya tinuod sa pagtuo. Wala pa gyud na siya tinuod sa pagtuo. Many claim to be Christians but have no intentions of obeying God. Kaya nga naman igsoon, daghan kaayo ang moingon nga Kristohanon ko, pero pag moingon na gani ang Ginoo nga sunod nako, dili ko wala ko labot ana Lord. 1 John 3, 21, 22. Unang Juan 3:21 taman 22. If you say you love God but do not obey Him, Kung moingon ka nga nahigugma ka sa Ginoo apan dili ka mosunod sa iya o di ka mosugot sa iya. it says you are a liar. Nang pulong nag-ingon nga bakakon kanang tawhana. So you see how important obedience is. So nasabtan nato nganong importante ang pagkamasinugtanon sa Ginoo. So if we're practicing disobedience, Mao we regard iniquity in our heart. bot pasabot kung mga supakiro, supakira, rebelde ta ang dako, diha tubangan sa Ginoo, nagtipig ta og kasalanan sa atong kasing-kasing. There's something wrong with anyone who desires the blessings of God but not the blesser. They desire His mercy but not Jesus Himself. No naay problema sa tawo nga ang gusto lang panalangin, dili ang ang muhatag sa panalangin. Gusto sa tawo nga kaluyan siya pero dili siya ganahan nga modawat sa naghatag sa kaluoy nga si Jesus mismo. We want His hand but we don't want His faith. No? Naay sakit ang tawo igsuon nga gusto lang siya sa kamot sa Ginoo, dili niya gusto nga dawaton ang dagway sa Dios. You see the religion all over our city, in signs on the back of motor cabs and signs on the boulevard. Nakita ninyo nang sa mga diri sa itong mga motor cab, no? Relihiyoso kayo itong mga motor cab, mahalangit atong mga cab. Kaya na yung mga bersikulo. Tapos ang ato ang boulevard, mahalangit yun yung boulevard. Kaya daghan kayong verse. Di ba? They got verses but they don't live by them. Pero ang pangutana, Religion. gikinabuhi ba na sa mga naglingkod diha o sa nagbutang ni ana diha? That's tradition. Mo na itsura sa relihiyon o tradisyon. Okay, but following Jesus is something you live in your heart. No, pero igsoon, ang pagsunod kang Hesukristo kay pagkinabuhi sa ato ang kasing-kasing. Amen? Amen? Okay. Amen! Okay, sunod. Ang pagkadinihugan nagpasabot na pinasahi og gilain alang sa Ginoo. Amen. Sa diha na moduol kita sa Ginoo alang sa kaayohan ang atong kasing-kasing, kinahanglan na mahimong tubuok iron na mahimong dinihugan ug nilain. Amen. Pinasahi alang sa pag-alagad kaniya. Sa Santiago 5:14 through 16,
nag-ingon kini na or kining kung si bisan kinsa nagmasakiton paadutuon sa mga panggulo ug ila siyang dihugan sa lana, simbolo sa paglain alang sa Ginoo. Amen. Unya ang sugo mao ang pagsugid sa atong mga kapakyasan sa usaeron na maayo kita. Amen. Gikinihanglan na susihon nato pagayo ang atong kaugalingon at tubangan sa Ginoo sa samang pamaagi na moambit kita sa balaang panihapon. Amen. Eron makasigurado kita na wala kita nagpabiling gahawid sa bisan usang sala. Amen. 1 Corinto 11:28, ang mga saad sa Ginoo alang sa mga masinugtanon panulitihon Yes. Psalm 8 panulitohon 3:7 through 8. Psalm 84:11, 91. Look, they're laughing at me. 91:14. Kinihanglan na We're calling Manulit back. kinihanglan na tingguhaon nato ang atong kaayohan alang sa paggamit sa Ginoo ug sa iyang kahimayaan. Amen. Wow. Woo! So, to be anointed means to be consecrated or set apart for the Lord. So pag ingon gani ka nga dinihugan, kay gilait siya sa Ginoo para sa katuyuan sa Ginoo. The Lord wants to consecrate you to set you apart for His use. Amen. Ang rason nga nung gusto sa Ginoo nga dihugan ka, ilain kaniya kay para sa iya ang paggamit. In the Old Testament, they had all these utensils So sa, made out of gold and silver, and they would consecrate them to the Lord. sa karaang tugon igsoon, kaya doon na sila yung mga utensils or mga galamiton sulod sa templo nga ang gibuhat sa gikan sa bulawan ug plata aron nga para sa galamiton sa Ginoo. They had to apply the blood of animals to them, to the utensils. Nandiyan ila ang dihugan og dugo kini nga mga utensils or kini mga galamiton. To set them apart, to be consecrated for the use of God. Buot pasabot nga kini nga mga galamiton para ra gyud ni gamiton sa Ginoo. They applied the blood. Those utensils were made holy for holy use. So buot pasabot igsoon nga gibalaan ba gilain ang mga galamiton para sa balaang paggamit. It's the same with you. Pareha pud na sa imoa. Jesus applies His blood to you. He sets you apart. He consecrates you for holy use. Hallelujah. No? Giaplikaran ka, gihugasan ka, gitabunan ka sa dugo ni Jesucristo. Kay ngano? Para ilain ka sa lahi nga paggamit, balaan nga paggamit sa Dios. He wants you, use you to carry His glory to this lost and dying world. Hallelujah. Ang pamaagi nga gusto kang gamiton sa Ginoo igsoon mao ang pagbitbit sa iyang himaya ni ining kalibutan nga nagkatibulaag. So in James 5, if anyone is sick, go to the elders. No, diha sa Santiago 14:16 nagingon the elders. nga kung may nagmasakiton, ipatawag ang mga pangulo aron nga ipaampo Our siya, leader. no? Kinsa man yung mga kadagkuan? You know who our leaders are? Kailan mo kinsa tong mga pangulo? Okay? Go to our Hey, the only reason you're not a leader is because you don't want to be. You don't want the responsibility. No, ang rason nga nung wala pa ka na imong leader or nga nung dili ka leader, tungod kay makagana Everyone here has the opportunity to become a leader. matag-usan nga naa diri. But above Naay all katungod. things, the servant of the Lord must be found. Faithful. Amen. Nung kitang tanan, pwede, gusto gyud kay sa Ginoo nga himuon tang leader, pero labaw sa tanan ang usa ka alagad sa Ginoo kinahanglan nga matinud-anon. If you're not faithful, you don't qualify to be a leader. So kung dili pa ta matinud-anon, dili pa ta kwalipikado nga mahimong leader. Many of you, I don't want to be a leader.
So ang uban pod, moingon nga dili ko ganahan may mong leader. I don't want to make that commitment. Kay di ko ganahan mo commit. I know I'll fail. Okay? Ngano man, madlo ko basin masayop ko. Yeah. We train you. We teach you how to be leaders. Amen. No, ang atong mga ginabuhat diri ato ang training, kini ato ang pagsangkap para manimay mo ka leader. Okay? Eh. Don't look at me like that. Grow up. It's a trap. Okay. Wow. Go to the elders. They will anoint you with oil, symbolic of a sign of consecration to God. Amen. You're being consecrated. You're being anointed with oil. Amen. No, ang pagdihog sa lana, nagpasabot nga, gilain ka sa Ginoo para sa iyaa. Then the instruction is to confess your faults. Kunya, ana nga bersikulo nagsugo pud siya nga magsinugiray kita sa atong mga kasalanan, mga kaluyahon. Look it up for yourself. James chapter 5. Confess your sins one to another. No, lang tawarin niyo diha sa inyong libro Santiago o Jacobo 5:14 taman 16. Ikumpisal, If any among you are sick, go to the elder, confess your faults before them. no, so kung bisan kinsa nga nagmaluyahon, nagmasakiton, mo adto mo mga imong tabang magpaampo mo sa inyo ang leader, dayon isumbong ninyo sa ilaa. James chapter 5. What's it say? Sa ingon diha te. Therefore, confess Wait. Ay katsutin te. Wait, here. Tell me, what does it say, Pastor? So, it's English. It's okay? Yeah, English is fine. We have an interpreter. James 5:16. Therefore, confess your sins to one another, your false steps, your offenses, and pray for one another, that you may be healed and restored. The heartfelt and persistent prayer of a righteous man, believer, can accomplish much when put into action and made effective by God. It is dynamic and can have tremendous power. Amen. So how do you get healed? So unsaon daw nato nga mahayo ta? Okay, first go to the elder. Una, adto ta sa leader. Second, confess. Dayon ikumpisal, And then what will happen? masay mahitabo, And your sins. will be See forgiven. the connection between the body and the blood. The Amen. body and the blood. Hallelujah. Makita ninyo ang connection igsoon sa The healing, lawas ug sa dugo. the healing is not just the heart. It's not just the body. It's the healing from sin. Amen. No, ang kaayuhan igsoon dili lang kaayuhan para sa lawas, kaayuhan sa kalag, apan kaayuhan gikan sa sala. Hallelujah. If you don't do your part, God can't do His part. Buot pa sa butigsoon, kung ikaw wala kay buhaton sa imong parte, dili pud mabuhat sa Ginoo ang iya ang parte. You understand? Nasabtan nato? This is the instructions in the Word of God. Mao ni ang sugo sa pulong sa Ginoo. You understand? Nasabtan nato? Okay. If any among you are sick, Kung si it bisan doesn't say kinsa, go to the witch doctor. oh, no, kung si It bisan doesn't say that. Kung si bisan kinsa ninyo ang nagbaluyahon o nagmasakiton, wala siya nag-ingon nga adtua ang mananambal or adtua tong tig laway-laway. It doesn't say go to the doctor. Wala pa siya nag-ingon nga pagpadoktor. It says go to where? Asa daw ta mo duol sa Okay. We're trying to teach us something here. no? Naa siya ginatudlo nato diri. Okay. Why do we put more faith in man than we do in the Word of God? Diba? Pangutana gani imong kagalingon igsoon ngano man nga dako kay tagpagtuo sa tawo kaysa sa pulong sa Ginoo. Ano man na? Telling you it's a sin to go to a doctor? No. Nag-ingon ba ko nga sala ang moadtog doktor dili? But when are we going to believe in son? I am the Lord who heals you. Woo! Hallelujah! Lord who heals you. Amen. No, kanusa man ta motuo igsoon, kanusa man ta nato desisyonan nga motuog gyud ta nga nag-ingon siya ako ang Dios nga imong mananambal.